Naniniwala po ba kayo na lahat ng nangyayari sa bansa natin ay may kumpas ang Panginoon Diyos? Naniniwala ba kayo na kaya hindi mapabagsak ng kalaban si Pangulong Bongbong Marcos ay dahil siya ay gwardyado, binabantayan at hindi pababayaan ng Panginoon Diyos na may mangyaring masama sa ating Pangulo? Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag nga aldaw, kada kayo aming kakabsat, and welcome back to my channel. Pero bago po tayo magsimula, isang shoutout lang po muna tayo sa isang Marcos loyalist. Gusto ko pong i-shoutout si Sunshine Wolf na taga Saskatchewan, Canada. Maraming salamat sa iyo, Sunshine, sa patuloy na pagtaguyod sa ating munting channel. Okay, meron po akong napanood na video ni Attorney Carlo Ibanez. Panoorin po natin ang kanyang video. Isipin mo to. Bago dumating ang mga Duterte sa buhay mo, hindi ba't malinaw naman sa'yo kung ano ang tama at mali? Di ba dati, alam mo namang mali ang pumatay ng tao. Alam mo din na mali ang mambastos ng babae. Mali ang bastusin ng Diyos. Mali ang lumabag sa batas. Mali ang magbanta ng kamatayan sa ibang tao. Mali ang kumampi sa dayuhan laban sa sariling bayan. Alam ko na dati obvious sa'yo yan. Pero ano ang nangyari nung dumating si Duterte sa buhay mo? Unti-unti mong ginajustify sa sarili mo na ang mali pwede maging tama. Biglang pwede nang pumatay ng tao, basta adik. Pwede nang mambastos ng babae, basta ang presidente ang kumawa at joke lang yon. Pwede nang tawaging stupid si God. Eto talaga, hindi ko alam paano nyo ginajustify sa sarili nyo. Pero ayun, tama na din sa'yo yan. Pwede nang labagin ng batas dahil hindi naman importante ang mga right to due process, right to privacy, right to travel, at iba pang mga right na yan. Pwede nang mag-death threat, basta kalaban ng pinagbabantaan. Pwede nang ipamigay ang teritoryo ng bansa kasi di naman natin kayang ipaglaban. Pero hindi dyan nagtatapos ang metamorphosis mo. Yung dating mga bagay na mali, ngayon kinahangaan mo na. Ang mga mali, nagiging virtue na para sa'yo. Ang pumapatay, matapang. Ang nambabastos ng babae, macho. Ang walang galang sa Diyos, honest. Ang lumalabag sa batas, madiskarte. Ang kumakampi sa dayuhan, praktikal. Look at yourself in the mirror. This is the person you have become. Simula nang dumating si Duterte sa buhay mo, tinapon mo na ang prinsipyo mo sa basurahan. Tama ba ako or mali? Hindi nga ba kung inyong wawariin ang sinabi ni Attorney Ibanez, lalo na po doon sa mga DDS, it's time for you to wake up. Ang tanong ni Attorney Ibanez, bago dumating ang mga Duterte sa buhay nyo, hindi ba't malinaw naman sa iyo or sa inyo kung ano ang tama at mali? Totoo yan. Mga bata pa lang tayo, tinuturo na ng ating mga magulang sa simbahan, sa paaralan kung ano ang tama at ang mali. Pero bakit parang nung dumating ang mga Duterte, nabago na ang pananaw ninyo kung ano ang tama at mali? Dati, alam mo namang mali ang pumatay ng tao. O hindi ba? Alam natin yan. Kahit na sa Biblia, nasa Ten Commandments yan. You shall not kill. Pero bakit nga nung dumating ang mga Duterte at dyan sa EJK at War on Drugs, parang okay na lang sa inyo na may namamatay. Tanggap na tanggap nyo yung reasoning ni Duterte na kaya niya ginawa yan is to save his country and the youth. Pero kung tutuusin, nagtagumpay ba si Digong na ma-wipe out niya ang droga? Hindi ba hindi? Hindi nga ba siya mismo ang umamin na hindi niya kayang masugpo ang droga sa Pilipinas? So, paano mo sasabihin na tagumpay si Rodrigo Duterte sa puntong yan kung hindi naman siya nagtagumpay na mawalis ang droga sa Pilipinas na ipinangako niya na in 3 to 6 months kanyang wawalisin, na mawawala, na mai-eradicate. Pero hindi ba? Ang daming mga bulong-bulungan dyan na front lang yan, EJK na yan. Then may mas malaking dahilan daw kaya ginawa yan para mapagtakpan ang di umano'y pagkakasangkot ng pamilyang Duterte sa droga. So, nung dumating si Duterte at maraming napapatay na mga biktima ng EJK, naging okay na sa inyo ang pumatay. Nakalimutan nyo na ang sinabi ng Diyos na bawal ang pumatay. Pero dahil kayo ay panatiko ni Duterte, okay na lang. Dahil ang mga pinatay naman daw ay mga adik. Pero lagi po natin sinasabi, the end will never justify the means. Bawal ang pumatay. Bakit ba ngayon? Ang daming nasasabat na mga droga nang walang namamatay.
walang pinapatay. Alam mo din na mali ang mambastos ng babae. O hindi nga ba kung meron kang kapatid o pinsan o kamag-anak na binastos, hindi ba manggagaliiti ka at gusto mong bugbugin yung taong nang bastos sa kamag-anak mo? Bakit ngayon? Tuwang-tuwa pa kayo na nakikita si Rodrigo Duterte na may binabastos na babae harap-harapan pa ng taong bayan. Documented pa nga dahil nasa harap ng camera. And yet, tuwang-tuwa yung mga supporters. Kahit na nakikita sa ibang mga babaeng hinalikan ni Duterte na sila ay naaasiwa. Pero okay lang. Kasi joke lang no? Kasi si Duterte ang may gawa So okay na pala. Okay na sa inyo na mambastos kayo ng babae dahil ginagawa ng leader ninyo. Alam din natin na mali ang lumabag sa batas. Pero nung panahon ni Duterte, ang dami nilang nilabag na batas pero okay lang din sa inyo. Yun ang epekto. Yun ang legasiyang iniwanan ni Duterte. Ang mali, nagiging tama. At para sa mga supporters nila, palakpakan pa sila. Alam din natin na mali ang magbanta ng kamatayan sa ibang tao. Kitang-kita naman natin, buong Pilipinas, buong mundo, nakita yung meltdown, napanood nila yung pagbabanta ni Sara Duterte. So yan po ang isa sa magiging grounds for impeachment ni Sara Duterte. Titingnan natin kung paano niya malulusutan yung parting yan. Pero para sa mga DDS, okay lang ang magbanta sa ibang tao. Kasi nga, ginagawa ng mga idolo nila. Alam na natin yan obvious na yan Ang mali ay mali. Hindi kailanman magiging tama ang mali. Kahit na ginawa pa yan ni Rodrigo Duterte. Pero ano na nga ba ang nangyari nung dumating si Duterte sa buhay ninyo? Unti-unti niyong ginajustify sa sarili niyo na ang mali ay pwedeng maging tama. Biglang pwede nang pumatay ng tao basta adik ang papatayin. Pwede nang mambastos ng babae basta ang presidente naman ang gumawa at joke lang naman yan. Pwede nang labagin ang batas dahil hindi naman importante ang mga right to due process, right to privacy. Dahil hindi nga ba, sabi ni Digong, wala siyang pakialam sa human rights na yan. Pwede nang mag-death threat live basta't kalaban ang pinagbabantaan na siyang ginawa ni Sara Duterte. Pero para sa inyo, okay pa rin yun. Pwede nang ipamigay ang teritoryo ng bansa kasi di naman natin kayang ipaglaban. Tapos sasabihin ninyo, kayo ay makabayan. Pero ang pinakamatindi po dyan ay yung tawaging stupid ang ating Diyos. At kayo nakaparinig doon sa speech ni Digong. Tuwang-tuwa kayo. Nagpapalakpakan pa kayo nung tinawag ni Duterteng stupido ang ating Panginoon Diyos. Hindi na kayo kinilabutan. Kumbaga, kasama kayo. Kayo ay accessory to the crime. Dahil tuwang-tuwa pa kayo nung binabastos ni Duterte ang ating Panginoon Diyos. At alam nyo ba kung ano ang kapalit ng pambabastos ni Duterte sa ating Panginoon Diyos? May babasahin po ako sa inyong artikulo galing kay Flavelin Sabiano Micham. Dahil sa poll na sa poll, bullseye kung bakit nagkakaganyan ang kampo ng mga Duterte. Maniwala man sila o hindi, gumagalaw po ang kamay ng Diyos. Basahin ko po ang sinulat ni Flavelin Sabiano Micham. Hindi kasi alam ng mga Duterte camp na ang minura at tinawag na stupid ni Rodrigo Roa Duterte ang gumagalaw. Ramdam ko talaga that the Spirit of God is working all over the country. Hindi lang sa'yo, Flavelin. Ako, ganyan din ang aking nararamdaman. Kaya ako kampante na hindi magtatagumpay itong grupo ni Sara Duterte dahil unang-una pa lang, mapapalampas siguro ng Panginoon Diyos lahat ng kasalanan ni Rodrigo Duterte at ng kanyang mga alipores. Pero ang tawagin siyang estupido ay hinding-hindi niya mapapatawad. So para sa akin, kamay ng Diyos ang gumagalaw sa buong bansa. Halimbawa, ang pagpapakalat ng fake news about kay Pangulong Bongbong Marcos, sila-sila din ang nagbubulgaran at nahuhuli din sila mismo sa kanilang bibig. There are ways of God that we don't understand, but that is for the benefit of the people. Pangalawa, ang pagpapatalsik kay President Bongbong Marcos. Ilang rally na
ang ginawa ng kalaban pero hindi kinakagat ng mga tao. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na Duterte muli ang uupo sa Malacanang. Pangatlo, ang laging sinasabi na patay na si PBBM at may sakit ito. Look, sila ang nababawasan. Sila ang namamatayan. May nagkakasakit na sa kanila. The power of God is like this. Sinasalo niya lahat ng ibinabato nyo kay PBBM at ibinabalik din niya sa inyo. Na lagi kong sinasabi, mag-ingat kayo, be careful what you wish for dahil babalik at babalik sa inyo yan. PBBM never said a word to hurt you kahit na below the belt na ang ginagawa ninyo. Dahil may pangako ang Diyos. Sabi niya, ako ang maghihiganti para sa iyo. PBBM, if you all noticed, he is just working, doing his job, and he watched God kung papaano maghiganti ang Diyos para sa kanya. O hindi nga ba? Kaya ang daming nagtatanong, yung iba nga nagagalit na kay President Bongbong Marcos, bakit hindi ka mag-retaliate? Bakit hindi mo sagutin lahat ng akusasyon, lahat ng paninira, lahat ng aligasyon sa inyo? Na marami sa paninira niyan ay below the belt na. Pero dahil sa paniniwala ni President Bongbong Marcos na Diyos ang maghihiganti para sa kanya, PBBM chooses to be silent and let the hand of God do the work. We cannot discriminate the power of God. We cannot see, but He is working quietly. President Bongbong Marcos is indeed protected by God as He protected King David. The God of Abraham is also our God. Kung ano ang ginawa niya noon, ginagawa pa rin ngayon ng ating Panginoon Diyos. Magbasa kayo ng Biblia. Napakarami mga instances kung paano pinapakita na ang kamay ng Diyos ang gumagalaw sa mga taong pilit na ibinabagsak ng mga kalaban. Because remember this, God never tolerates wrongdoings. Ang ginagawa ng mga Duterte ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sirain mo ang kapwa mo para ikaw ang uupo. Ang puso mo puno ng galit at masasamang intensyon. God will never let you kasi haharangan ka ng Diyos. So ano ang naging climax ng istorya nila? Na itapon na si Duterte. Nasaan siya? Nasa ICC. Kaya mag-isip kayo mga DDS at mga kababayan ko. Duterte and allies cannot save your soul. Tandaan nyo, yung laging sinasabi ni Duterte, hihintayin ko kayong lahat sa impyerno. Magkita-kita tayo doon. O hindi nga ba, sinabi na nga nila kung sino ang presidente ng impyerno, walang iba kundi si Sara Duterte. Yung mga ganyang pronouncements, hindi ba kayo nakakahalata? That they, the Dutertes, are dragging you to hell. Hindi na ba kayo natakot na idadamay kayo ni Duterte? So palagay nyo ba, maisasalba ng mga Duterte ang mga kaluluwa ninyo, lalo na nung kayo ay pumapalakpak pa habang sinasabi ni Rodrigo Duterte that God is a stupid God. So defending him or them is not a good thing sa mata ng Diyos dahil alam niya na masama ang intensyon nila sa bansang Pilipinas. Huwag kayo magpaka-evil para sa mga Duterte. Mas maganda ang maging mabuti. So salamat dito sa article na nabasa ko kay Flavelin Sabiano Micham. Kasi para sa akin, matagal ko nang sinasabi at naniniwala ako na lahat na naging kasalanan ni Duterte mapapatawad ng Diyos. But not this one. Tawagin mo ba namang estupido ang Diyos na lumalang sa'yo? Kayo po, naniniwala ba kayo na gumagalaw ang kamay ng Diyos sa buong bansa? At masisilayan natin kung ano ang plano ng Diyos para sa bansang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni President Bongbong Marcos na kaya hindi magtagumpay ang mga kalaban ay dahil pinoprotektahan siya ng ating mahal na Diyos? Comment lang po down below and I will see you in my next video.
Diyos ti Agnina.